Eto na. Eto na ang ating hinihintay. Eto na ang nais nating marinig. Eto na ang dahilan kung bakit ayaw pauwiin at pilit na pinagtatakpan etong si dating Congressman Zaldico. Hindi pala talaga siya pinauwi para gamiting panakipbutas. Matinding laban ito. Hanggang saan kaya ang tapang ng apog ng bangag na administrasyong ito? Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Isa hong pagpupugay at isa hong talaga hong mainit na araw ang nais po ng iba't na bati sa inyo ng inyong yayamaning lingkod. Muli ako po ang inyong yayamanin, Swexy Swabing tagapag-komentaryo dito po sa YouTube, Ron Ramoso. Join me sa kabuuan po ng ating episode ngayong araw. Ako ay sigurado hong matutuwa kayo sapagkat narito na ang hinihintay nating lahat. Panoorin po natin ito. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo.
Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sec. Mina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balas na 50 billion, ilagay na lang sa unprogram funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sec. Mina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Mabigat. Sa madaling sabi, ang tunay na mastermind ay walang iba kundi si PBBM. Part 1 pa lang ho yan. Maaaring hindi pa tayo prepared mag-conclude sa ngayon. Hihintayin natin yung part 2 ng mga pahayag nitong si Congressman Saldico. Tama, di ba ga? Tama ang ating hinala na kaya ayaw pabalikin dito si Saldico ay sapagkat marami itong alam. Sapagkat nasa kanya ang susi ng lahat ng mga hocus-pocus na ginawa ho nila dito sa mahika na ito, may kaugnayan sa 2025 budget. Matindi. Malaking paliwanag ang kailangan gawin dito ni Bongbong Marcos. Pero, in my end, I am still hopeful na hindi masyadong involved si PBBM. Na ang sitwasyon ay uto-uto lang ang papel ni PBBM. Sapagkat base sa aking mga pagtatanong, hindi marunong sa ganito si PBBM. Hindi niya alam yung mga pasikot-sikot. Kaya ang gumagawa at tumatrabaho ay si Martin Romualdez at ipinagagawa ay sa isa sa mga eksperto na si Saldico. Kaya ang nangyayari, para hindi makatanggi si Saldico, inuutusan ito teorya ko lang inuutusan ni Martin Romualdez ang kanyang pinsan na sabihin kay ganito, ganyan-ganyan. Di ba ga? Kita mo, ang mga reaksyon base sa kwento, wala tayong magagawa. What the president wants, he gets. Di ba? Yun ang unang sabi. Ang utos ng hari, hindi na mabalik. Yun ang ikalawa. At ang pangatlo, wala tayong magagawa. Ganun lang kasimple ang sagot nitong si Martin Romualdez. Pero sino ang nakinabang? Di ba ga? Sino ang higit na nakinabang at namudmud ng bilyong-bilyong piso noong panahon ng eleksyon? Hindi ba ga? Si Martin Romualdez. At hanggang ngayon, hindi pa rin lumalabas yung listahan ng mga congressman na nakatanggap ng alokasyon para sa 2026 DEP or NEP or GAB o kung ano man yan na alokasyon para sa kanila. Di pa lumalabas. Sapagkat si Martin Romualdez din ang hinala namin na siyang nakinabang sa lahat ng ito. Kaya antabayanan ho natin ang part 2 ng mga binitawan ni Congressman Saldico. Sapagkat naniniwala tayo na ito na ang isa sa malamig na tubig na ibubuhos natin sa mga nagtutulog-tulugan para sila'y magising kasabay ng ingay ng dagundong. PBBM, tamang-tama ang paglabas ng mga revelasyon na ito ni Saldico. Sapagkat ito ang magiging mitsa para lalong mag-alab ang mga kababayan at ang taong bayan at ikaw ay sapilitang sipain
mula sa inyong kinauupuan. Isa kang magnanakaw o kung hindi may isa kang uto-utong magnanakaw. Sunod-sunuran sa mga nakapaligid sa iyo. Pero kung hindi ka nga uto-uto, magaling ka talaga. Dahil nung una, napaniwala mo ko na mabait ka doon sa iyong mga vlog. Di ba? Bago mag-umpisa ang iyong kandidatura bilang presidente. Maganda. Magaganda. Totoo, follower ako eh. Ha? Follower ako. Ngayon, lumalabas na ang style mo is wala kang alam. Lumalabas na lahat ng mga desisyon mo ay parang sablay. Parang nagmumukha kang tanga. Parang nagmumukha kang ill-advised. Bandang huli, ikaw pala lahat. Ano to? Sarsuela na ikaw ang kontrabida alabida? Hindi natin ito titigilan. Patuloy tayong gahahanap ng mga bagay na makakagising sa mga nagtutulog-tulugan. Sapagkat marami pa rin ang nabubulag nitong si PBBM. Ako hindi na. Talagang nagising na ako. Gising na ang inyong yayamaning lingkod. Kaya naman hindi tayo titigil. Tuloy-tuloy tayo sa ating gagawing panggigising sa mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng dagundong. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Ang Tabayanan, ang pangalawang pahina ng pahayag ni Congressman Zaldico. Dagundong, 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 dagundong.